Magandang gabi po. Tuloy ko lang po yung pinag-aaralan po natin about bakit po napakahalaga ng mag-camp. Yun po. Ngayon po, yung share ko naman po yung about transformation. Ang meaning po niya, a change of their very nature or a change of the heart of who they are. Yun po. Kailangan talaga tayo mag-transform. Amen po. Sabi nga po sa Ephesians chapter 6 verse 10, be strong in the Lord. Sabi nga, our mind, total transformation of our mind, will, and emotions. Amen po. Yan yung kailangan ma-transform sa atin. Amen po. Sabi nga po dito sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa mundong ito, sa halip hayaan ninyong ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. So, yun nga po yung total transformation of our mind, will, and emotions. Bakit po? Kasi ang unang manghina sa atin yung mind, will, and emotion natin. Yan po yung pahinaan ni Satan. Yun po kaya kailangan. Yan yung unang-unang matransform sa atin. Yun po, sabi po dito sa John chapter 15 verse 21, pag tayo ina-transform na, exposed na tayo sa maraming gawa ng kaaway. Pero sabi nga dito ng Panginoong Hesus, subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Amen po. Kaya ang gusto ng Lord, magpakatibay tayo, maging malakas tayo. Amen po. Dahil papaligiran tayo ng persecution, yung maraming gagawin ng kaaway para tayo ay mawala sa kalooban ng Panginoong Hesus. Amen po. Sabi nga po, tandaan ninyo, lagi ang kaaway ay laging nakaikot yan. Amen po. Laging nagbabantay yan. Pero maging mapagbantay tayo sa panahon ito. Dahil kailangan natin yung maging matibay tayo at matatag sa spiritual. Laging nakasuot ang armor of God or baluti. Amen po. Minsan dadaan ang panlalamig sa atin. Sabi nga ni Pastor Boy, dumadaan din siya minsan sa panlalamig. Pero wag ang panlalamig ang maghahari sa iyo. Amen po. Dapat malakas ang willpower mo. Amen po. Dapat malakas ang willpower mo. Sabi nga po dito sa Mark 12:30, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, buong isip mo, buong kaluluwa mo, at buong lakas mo. Amen po. Bakit puro mo? Kasi po individual ang salvation. Tayo po yung bawat ang isa sa atin ay kailangan maging matatag. Hindi pwedeng maging matatag. Hindi pwedeng kumuha ng tatag sa kanya. Kailangan kanya-kanya. Amen po. Kanya-kanyang strategy. Amen po. Para tumatibay ka, tumatag ka sa pananampalataya. Amen po. Sabi nga po, kasi binigyan na po tayo ng authority. Amen po. Sabi nga po, binigyan tayo ng authority ng Panginoon over the devil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen po. Yun yung kailangan malakas ang willpower natin. We victorious through the blood of Jesus Christ. Amen po. Kaya para manatili tayong malakas kaysa sa kaaway, amen po, dahil yung gaya nga po na tinuro ni Pastora Mea na tanggal na yung belo sa mata natin, sa mukha natin. Amen po, tayo malaya na sa sumpa ng kaaway. Yung mga prinsipyo noon, wala na. Inalis na ng Panginoon. Binago na tayo. Amen po. Tinanggal na ng Panginoon yung belo sa mukha natin. Amen po. Kaya nga po, kailangan nating mag-camp. Kailangan nating mababad sa anointing. Amen po. Kailangan tayo maging excited. Ang turo nga po ni Pastor Andrew, kailangan maging excited tayo itong nalalapit na camp. Amen po. Kailangan mag-umaksyon tayo ng yung tayo ay uhaw na uhaw sa pakikipag-fellowship sa Panginoon na yung nalalapit ng camp. Amen po. Yun lamang po. Ito po si Brother. Ay sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Kumusta na po ang bawat isa? At 5 days na naman po ay camping na po. At nawa po ay ang bawat isa ay napalakas po sa mga nakarang araw, sa mga naituro po sa atin ng ating mga pastor patungkol po ito sa camping at pinapalakas po tayo at nawa ay lumakas po tayo at nagkaroon po tayo ng
ng kalakasan na unahin po natin yung camping na po. At alam naman natin na sa mga ganitong panahon, ang kaaway po ay talagang kikilos at kikilos yan. Pero dahil po sa mga natutunan natin, sa mga nakararang araw ay nakakatitiyak po kung napalakas po tayo ito. At magdadagdag lamang po kami ng kaunti po pong encouragement sa bawat isa. At basahin ko lang po itong Hebrew chapter 24 Hebrew chapter 10, 24 hanggang 25 po, sabi, sigapin natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. So ito po yung panahon na naman ng camping at alam natin, ang kaaway ay talagang aatake po yan. Pero dahil nga po sa mga napakinggan natin, ay I'm sure na napalakas po tayo ito at I'm sure po na nagising na po yung mga damdamin ng bawat isa dahil po sa ating napakinggan. Unahin po natin ang Panginoon. Sabi nga, pag inuuna mo ang Panginoon, unahin ka rin ang Panginoon. So alam naman natin na ito pong time na ito po yung panahon din ng mga outing, panahon ng pagtitipon ng mga kaibigan, dahil alam natin, ngayon Holy Week, yung po yung nakasanayan ng iba. Pero sa atin po ay ang pagtitipon po na ating pinupuntahan ay yung pagtitipon ng mga anak po ng Diyos at kung saan nandun po yung presensya ng Diyos. At ito po nga yung ating pong camping. At ito po yung ganun po kahalaga na tayo po dapat ay inuuna po natin yung camping. Dahil nandun po ang presensya ng Diyos. Kung nasaan po ang presensya ng Diyos, dapat nandun tayo. Wala naman po ang presensya ng Diyos sa mga outing, sa mga kung ano-anong mga kasiyahan, kundi nandun po sa camping. Ano po? At basahin ko lang din po itong, sabi po dito sa 1 Corinthians 7:21, sabi po, ikaw may isang alipin nang tawagin ka ng Diyos. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Ngunit kung may pagkakataon, maging malaya, ay samantalahin mo. So ito po, sabi nito, kung may pagkakataon daw po tayong maging malaya, ay samantalahin po natin. Alam po natin na sa camping ay doon po natin nararanasan yung kalayaan. Kalayaan po saan? Sa sumpa ng sakit, sumpa ng kahirapan. Ano po bang ibig sabihin nun? Yung sumpa ng sakit, sumpa ng kahirapan, yun po yung mga sakit na namana na po pa natin doon pa sa mga ninuno natin. Yung po kahirapan, yan po yung namana pa rin natin sa mga ninuno natin, mga sumpa po yan. Pero alam nyo po, sa camping, doon po natin mararamdaman yung kalayaan po. Kalayaan saan? Sa sakit, kalayaan sa sumpa. So kaya napakahalaga po na tayo po ay mag-camping dahil nandun po ang presensya ng Diyos at doon po natin maranasan yung tunay na kalayaan. Maranasan po natin yung pagkilos ng Diyos, maranasan po natin yung mga pangako ng Diyos na kung saan, kung ikaw ay may karamdaman, dahil sa sugat ng natamo ng Panginoon, tayo gumaling. At ang Diyos po ay hindi rin po nagpapabaya sa ating mga pangailangan. Sabi nga po sa Pilipos 4:19, at buhat sa di maubos na kayamanan ng Diyos, bibigay ng Diyos ang ating mga pangailangan, di ba, upang tayo may magamit sa pagkakagawa. So, nandun po lahat ang pangailangan po natin sa camping. Nandun po yung lalaya po tayo sa pagkagapos ng kaaway. Gaya po ng tinuro ni Pastor Ben Capon, di ba, napakasarap po ng ganung pakiramdam At doon lamang po natin yon maranasan sa camping. Kaya mahalaga po na tayo po ay mag-camping at huwag po natin intindihin yung gastos, yung hirap, yung pong gastos, naibabalik naman po yan. Yung pera po ay wala po namang halaga, yung katapat na halaga, yung pong mararanasan natin sa camping, yung pong pagkilos at presensya ng Diyos ay wala pong presyong katapat po yun Kaya po yung gastos wala po yun At mahalaga po na tayo po ay dumalo. At ito po ang ating binasa, na dumalo tayo sa mga pagtitipon. Napakahalaga po nito. At dito po tayo mapapalakas, dito lang po natin maranasan yung anointing para sa susunod na mga araw, na buwan ay matibay tayo sa mga battle dahil yung anointing po yun po yung nagpapatibay sa atin sa bawat battle natin. Kaya nga po sikapin po natin na dumalo po tayo. At nawa ay makita-kita po tayo dito po sa Talawan at nakatitiyak po ako na after po na maranasan po natin mawawala po yung pagod, yung pong gastos, wala po yan. Wala naman po talagang katapat na halaga yung pong maranasan natin dito po sa dating na camping. Kaya siguraduhin po natin
na tayo po ay magkikita-kita sa darating mo na camping. Kailangan po, ang mag-share ko sa inyo, narito po si Sister Girlie para po sa pagpapatuloy po. Sa pong mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Alam ko po na tayo po ay puspusang naghahanda pa rin hanggang ngayon para po sa atin nalalapit na camping. Amen po. So alam naman po natin na 1 month before ng ating mga camp meeting ay lagi po tayong nandun sa prayer marathon. Pinaghahandaan po talaga natin itong mga malaking event po ng ating simbahan. Ano po? So, ano ba ang benefits? Bakit kailangan natin mag-camping? Di po ba? Parang, syempre, andun yung magkikita-kita tayong lahat. Ang buong outreach ng REMA ay magkikita-kita. Pero higit po doon ay ang isang benefits po na kaya po kailangan natin mag-camping ay yung pong anointing. Di ba po, lagi pa nag-post po yung REMA, please don't miss the anointing. Bakit? Kasi kailangan po natin itong mga Kristyano. Alam niyo po, sabi po dito sa 1 John 2:27, basahin ko po sa inyo. Sabi po dito, ang Espiritu ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang tinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Ngayon sa mga camping po natin before, ito po yung tinuturo po sa atin ni Pastor Boy, sabi niya, follow the anointing. Sundan po natin si Jesus, yung anointing niya. Kasi bakit po, yung every camping po natin, lahat po tayo, yung mga baguhan, yung mga datihan, lahat po tayo, pagdating po natin camping, lahat po tayo ay hindi okay. Ano po? So sa camping na to, nandun na lahat po tayo nagdi-desire na tayo ay mapuno muli. Tayo po ay mapalakas ng Panginoon. So, sabi niya dito, yung manatili po tayo doon sa presensya ng Panginoon. Dahil yung presensya lang po ng Panginoon, ito po yung kasagutan sa lahat. Alam niyo po, sa camping, marami yung mga kasama natin na durog na yung puso, marami nandulupaypay, nanghihina, at ito po yung the best time na sa camping po nito, ay tayo po ay mapuno muli ng Espiritu ng Panginoon. Amen po ngayon, ang purpose po talaga ng camping ay yung mapalakas tayo. Bakit tayo po ay may trabaho sa Panginoon? Tayo po mga Kristyano, lahat po tayo. Hindi lang po yung mga pastor natin, hindi lang po yung mga workers po natin. Ngayon, tayo po ay inuutusan ng Diyos, yung greatest commandment po natin. Ngayon, hindi po tayo pwedeng maglingkod, hindi po tayo pwedeng mag-minister kung wala yung anointing. Amen po, hindi katatagal. Hindi po natin magagawa yung mga bagay na ipapagawa sa atin ng Panginoon kung wala po yung anointing. Kaya nga po lahat po tayo ay ini-encourage na tayo po ay umattend ng camping. Ngayon, basahin ko po sa inyo dito po sa Lucas chapter 4, verse 18 to 19. Sabi po niya dito, sa English version po maganda, sabi po niya dito, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free, and the time of the Lord's favor has come. Ito po ang dahilan kaya po tayo ina-anointan ng Panginoon para magawa po natin yung mga bagay na to dahil hindi po natin magagawa ang mga bagay na to kung aasa lang po tayo sa ating sariling lakas. Alam niyo po, one time, naalala ko po nung summer camp po nun, nung nag-altar-calling po si Pastor Boy, ay ako po ay isa sa napag-pray po ni Pastor Boy. Hindi ko alam bakit sobrang akong puspos. Alam niyo po, after 1 week, may pagdadaanan pala yung pamilya ko. Nagkasakit po yung tatay ko. Ngayon, ito po yung hagandahan na nagka-camping tayo. Kasi bakit? Ini-encourage po tayo na ating mga pastor, bago po tayo mag-camping, meron tayong bit-bit na mga tanong sa ating mga sarili. Tanong tungkol sa ating pamilya, sa ating ministry, sa ating personal na buhay. Kasi alam po natin sa camping na to, tayo po ay kakatagpuin ng ating Panginoon. Kaya nga po ngayong camping na to, lahat po tayo, magtanong po tayo sa ating ministry, sa ating paglingkod sa Panginoon. Kailangan po nating malaman kung ano na po yung next na instruction sa atin ng Panginoon. At gaya nga po, ulitin ko po ulit, hindi po tayo makapaglingkod, makapag-minister sa ating Panginoon kung wala po yung anointing. Kailangan po ng bawat po sa atin yung anointing na siya pong magtuturo sa atin. Ito yung magdadala sa atin patungo sa tagumpay. Amen po, yun lang po tayo po ay mag-worship. Puso buong isip
buong lakas iaalay sa'yo. Aming himig at ang tinig magpupuri sa dakilang ngalan mo. Buong puso, buong isip, buong lakas iaalay sa'yo. Aming himig at ang tinig magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aming Diyos buhay ay alay ko, manalang kalugod, lugod sa iyong pagkat walang magagawa kung iwalay sa iyo. Ang bitin ng aming puso, manatili sa kalooban mo, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Buong puso, buong isip, buong lakas iaalay sa'yo. Aming himig at ang tinig magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aming Diyos buhay ay alay ko, manalang kalugod, lugod sa iyong pagkat walang magagawa kung iwalay sa iyo. Ang ngiti ng aking puso ay natili sa kalooban mo, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Aming Diyos buhay ay alay ko,
Diyos buhay ay alay ko, banalal ka lugod sa'yo, pagkat walang magagawa kung iwalay sa'yo. Ang mithiin ng aming puso, manatili sa kalooban mo, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Hallelujah, Lord. Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord. At tunay nga, O Diyos, Lord. Napakabuti mo, O Diyos, sa mga anak mo, Lord God. Lord, tunay nga, O Diyos, Lord. Napakadakila mo, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God. Sa nalalapit namin camp, O Lord God. Lord, ang dalangin namin, O Diyos, O Lord God. Lord, na ikaw ang mag-minister, Lord God. Lord, sa camp namin, O Lord God. Lord, ang dalangin namin, Lord God. Lord, yung anointing mo, maranasan namin, O Diyos, O Lord God. Yung presensya mo, Lord God. Ang kumilos, O Lord God, sa lugar ng Tanawan, Batangas, O Lord God. Lord, sa Lirio, Lord God, elementary school, Lord God. At sa pangalan ni Jesus, sinasaway ka namin. Lahat ng pakana mo, plano mo, sinasaway ka namin sa pangalan ni Jesus. Ito na espiritu ng kaguluhan, espiritu ng kalituhan, binawasa ka namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ito na powers of darkness, principalities, of the places, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Lord, de-declare kami ng shame, repentance, truth, and convictions, deliverance, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos. And salvation, O Lord. Salamat po, O Diyos, O Lord God. At dalangin namin, Lord God, yung aming leader, Lord, yung aming mga leader, Lord God, dalangin namin, O Diyos, Lord God, na patibayin po sila ng lakas at kapangyarihan mo, na Espiritu mananan sa kanila, Lord God. Dalangin namin, Lord God, Lord, yung kalusugan po, Lord God, ni Pastor Boy, Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord, yung ingatan mo po siya, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, yung complete healing sa Senior Pastor Boy, O Lord God. Dalangin namin, Lord God, Lord, equip mo yung katawan niya, O Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, na Lord, na yung kalusugan niya, Lord God, at sa pangalan ni Jesus ko, Espiritu na naglalagay ng sakit at karamdaman ng patuloy. Bitawan mo siya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, nagpapapento, nagde-declare kami ng complete healing, Lord God, Lord God. Mula ulo hanggang talampakan, Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God, sa
Lord, sa healing anointing, Lord, kay Pastor Boy, Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, na Lord, na Lord, umpisa pa lang po ng pagtuturo niya, Lord God. Ando na po, Lord God, yung rema, O Diyos, sa bawat isa, Lord God. Bless mo po, Lord God, sa Pastor Boy, Lord God. Lord, sa lahat ng gagawin niya, Lord God, Lord, ingatan mo po siya, Lord God. Lord, din po yung aming mga district pastor, Lord God, Lord, ingatan mo pa rin po sila, Lord God, yung mga mahal nila sa buhay, Lord God, yung kalusugan nila, Lord God, bantayan po, O Diyos, O Lord God, at dalangin namin mangyari ang perfectong kalooban mo sa bawat isa sa aming mga district pastor, Lord God. Lord, salamat po, Lord God, maging sa aming mga pastor, Lord God, sa mga workers namin, Lord. Ingatan mo po sila, Lord God, sa mga elder namin, Lord God. Ingatan mo po sila, Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God, na ngayong nalalapit na Lord, yung pag-iingat mo sa kanila, Lord God, yung kalusugan nila, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord God, na andun yung kalakasan, spiritual, physical, O Lord God, sa bawat isa sa aming mga leader, Lord God. Dalangin namin, O Diyos, O Lord God, yung the joy of the Lord is our strength, O Lord God. Lord, sa puso nila, Lord God, manatili, O Diyos, yung joy, Lord God, sa paglilingkod sa iyo, O Diyos. O Lord God, yung pag-ibig mo, patuloy na maranasan nila, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord God, yung provision mo sa bawat isa, Lord God, sa mga lingkod mo, O Diyos, O Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord. Ngayon pala po kiniklaim na po namin yung prosperity, Lord God, sa bawat isa, Lord God. Salamat po, O Diyos. We'll provide all our needs according to your riches and glory through Christ Jesus, O Lord God. Salamat po, O Diyos, sa prosperity, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa kalakasan, sa kalusugan, kagalingan, O Lord God. Salamat po, Ama, sa ilang namin nangitibigay ang taas ang papuri, pagsabat paggalang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Basta pangalan po ng aming Panginoon sa Father God, tinatas po namin ang bansang Pilipinas at ang gobyerno namin, O Lord God. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy, Lord, na ikaw nga po, Lord, na magsayos ng bansang Pilipinas, Lord. Nakikita mo ang kalalagayan ng bansang Pilipinas, lagana po ang kahirapan, paguluhan, at dalangin namin, O Diyos, na ikaw nga po, Lord, ang magsaayos ng bansang Pilipinas, Lord, sa mga problema ito. Lord, gawin mong matatag ang ekonomiya ng bansang ito. At dalangin namin, O Diyos, ang kapayapaan, Lord, sa kabuuan ng bansang Pilipinas, O Lord God. At Lord, sinabi mo sa salita na anuman ang talian namin sa lupa, tatalian mo sa langit, anuman ang pawalan namin sa lupa, ipapakulam sa langit, kaya ikaw sa tanas nagbibigay ng kaguluhan sa bansang Pilipinas. Winawasan ka namin in Jesus' name, ikaw espiritu ng kaguluhan, ng kahirapan, ng karamdaman, winawasan ka namin sa bansang Pilipinas. In Jesus' name, ikaw espiritu ng droga, ng katiwalian, winawasan ka namin sa bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Lord, tinatas din namin, Lord, ang pamumuno po ng aming presidente sa gobyerno ito. Dalangin namin, O Diyos, na bigyan mo siya ng sapat na kakayanan, O Lord God, upang pamunuan ang gobyerno namin, O Lord God. Turuan mo siya, bigyan mo siya dalhin, Lord, sa maayos, Lord, na mga desisyon, Lord, bigyan mo siya ng wisdom, knowledge, and understanding. Dalangin namin, O Diyos, na samahan mo siya, Lord, lalong-lalo sa panahon ito na maraming problema sa aming gobyerno. Dalangin namin, O Diyos, na pagsama mo, Lord, sa mga namumuno sa amin, Lord, simula sa aming presidente hanggang sa pinakamabang posisyon, Lord God. Gabayin mo sila, Lord God, mangyari yung kalooban mo, bigyan mo sila ng pusong maayos, masunurin, maging tapat sa panunungkulan, O Lord God. At anumang mga gawa mo ng kaaway sa gobyerno ito, ikaw ay binawasak namin sa gobyerno ito, espiritu ng kaguluhan, espiritu ng pagkakawatak-watak, espiritu ng droga, katiwalian, hindi ka namin pinahintulutan sa gobyerno ito, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, nagpapadali kami ng kaayusan sa gobyerno ito, tapat na panunungkulan. Salamat, Lord, at patuloy na, Lord, na nagdideklara na kami, Lord, ng kaayusan sa bansang Pilipinas at sa aming gobyerno, Lord. Salamat, Lord, sa kaayusan ng bansa at gobyerno namin, Lord. At din naman, Lord, tinataas namin, Lord, yung daily Bible study namin sa Rema Pills, patuloy, Lord, na pagpalain mo ang Bible study namin, patuloy, Lord, na samahan mo ang bawat lingkod mo na nagtuturo, bigyan mo sila ng wisdom, knowledge, and understanding. Patuloy, Lord, na gamitin mo sila. Hayaan mo, Lord God, yung salita mo, Lord God, na siyang marinig ng bawat makikinig. At bigyan mo kami, Lord, ng kaayusan, Lord, ng may sa buhay namin, ang bawat mensahe na nagmumula sa iyo, Lord God. At ito'y maging kalakasan po ng bawat sa. Hindi naman, Lord, tinatas namin, Lord, yung pangailangan ng mga pastor and workers namin.
Dalangin namin, Lord Diyos, na i-provide mo yung bawat pangangailangan nila, yung pong mga renta, yung pong water bill, electric bill, Lord. Sa panahon ito ng camping, dalangin namin, Lord Diyos, na i-provide mo yung mga gamitin nila, Lord God, sa transportation, yung camping. Lord, patuloy na ikaw bigay ng pagpapala sa mga pastor and workers namin. Provide mo, Lord, lahat ng pangailangan ng bawat mga lingkod mo, Lord. At salamat, Lord. Ngayon pa lamang, Lord, ay kiniklaim na namin yung pong pagpapala na yun at tunay, Lord, na pinrovide mo na ang bawat pangailangan po ng mga lingkod mo, Lord. At salamat po, aming Diyos, at patuloy na naingatan mo ang bawat mga miyembro, Lord, sa dito po sa mga Philippines, patuloy na pagpalain mo, Lord, ang bawat sa Lord ngayon. Salamat po, Lord God, sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagdakil at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yes, so ganda sa palas o Diyos. Yatasin po namin sa Panginoon yung mga kasama po namin, Lord God, na nasa abroad, Panginoon. Dalangin namin naman sa palas, ingatan niyo po, Lord God, yung mga kasama po namin, Lord God, na nasa abroad, sama po, Lord God, lugar sila naroon, o Diyos, yung divine protection po, Panginoon, ang sumakala, o Diyos, maging Panginoon sa mga pamilya, Lord God, na iwala dito, Panginoon, sa Pilipinas, O God. Lord, alam namin, Panginoon, na Lord, gawin niyo po rin maging malinaw sa kanila, Panginoon, yung purpose mo, Panginoon, kung bakit sila naroon, O Diyos. Lord, maging ano pa rin pakala sa kanilang puso, Lord God, na Lord, gawin mo silang blessing, Lord, pagpapala, O Diyos, sa expansion, Panginoon, yung gawain, O Diyos, sa lahat, Panginoon. Lord, manatilis ka lang puso, Lord God, yung pagsuporta sa gawain mo, Panginoon. Pagpalay mo, Lord God, ang makasama namin to, Lord God, ang kalang mga trabaho, pagpalay mo yung bawat hawakan ng kalang kamay. At Lord, patuloy, O Diyos, na i-comfort mo sila, Panginoon, sa times na sila ay nalulungkot, nanghihina at nalulupay, Panginoon. Pagpalay mo sila, O Diyos, sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Pilit po, Ama, sa pangalan ni Jesus, yatasin po namin sa Lord God, yung mga under construction, Panginoon, yung mga simbahan, ito po sa local, maging sa abroad, Panginoon. Lord, salamat pa rin po, Lord God, sa 1,000 Lord God, churches, Panginoon, every district, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat, Lord, sa manifestation, Panginoon. Lord God, na mga bubuksan ng simbahan ito, Panginoon. Ngayon pa lang po, Lord God, inaakin na po namin, Lord God, yung mga simbahan ito, Panginoon, sa apat na sulok, Panginoon, ng bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos. At patuloy, Lord God, dalangin namin, Panginoon, na ngayon pa lang, Lord, Lord, i-bless mo ang mga lugar na yan, Panginoon, at tatayaan ang magawain mo, Lord God, dito po sa lokal sa abroad, Panginoon. Lord, i-provide mo, Panginoon, ng mga pinansyal na kakailangan ng Panginoon sa mga bubuksan na simbahan na yung Panginoon at maging Lord sa mga manggagawa mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga manggagawa na ipapadala mo, O Diyos, sa mga simbahan na yan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, pinawasak namin ang lahat ng plano mo sa tanan sa mga lugar na yan, at tatayan ng mga simbahan. Ngayon, ng mga territorial spirit, ipinapalayas namin sa mga lugar na yan, kayo ng power of darkness, principalities, spiritual in high places, inutusan namin kayo na lisanin ang lugar na yan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ngayon pa lang po nagpapakalanan po kami, Panginoon, ng Espiritu ng Katagumpayan, Lord God, sa mga lugar na yan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga ipagkakatiwaan niyo po, Panginoon, ng mga simbahan, sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Pinin po, Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, yaras po namin sa Panginoon, na aming Senior Pastor, Panginoon, si Pastor Boy, Panginoon. Lord, salamat pa rin po sa kanyang kagalingan, Panginoon. Pinin po namin, Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, i-ready mo, Panginoon, ang aming senior pastor sa nalalapit na kaping ng Panginoon. Lord, punuin niyo po, Panginoon, ang aming senior pastor, Panginoon. Lord, patuloy pagkalabos sa kanya yung double portion of your anointing, Panginoon. Lord, ilagay mo, Panginoon, sa mga bibig ng aming pastor, Lord God, yung mensahe mo, Panginoon, sa basa aming Panginoon sa kaping na to, Lord God. I-ready mo siya, Panginoon, physically, emotionally, spiritually, Panginoon. Lord, yung wisdom, knowledge, understanding, O God, ipagkaloob po, Panginoon, sa aming senior pastor, Lord God. Lord, yung kalakasang kailangan niya physically, Panginoon, emotionally, spiritually, Panginoon, ay ipagkaloob po, Panginoon, sa aming senior pastor, Lord God, at i-provide po, Panginoon, ng lahat ng mga pangakailangan, Lord God, ng aming senior pastor. Pagpalayan mo ang bawat aspekto ng kanyang buhay, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Pinit po, Ama, yarasi po namin sa Lord God, ang lahat ng mga prayer request, Lord God, sa gabi ito, Panginoon, sa live ito, O Diyos, kayo po, Panginoon, ang nakakaalam ng puso ng bawat isa, Panginoon, yung kahilingan, Panginoon, ng bawat isa, O Diyos. Panginoon, sinabi mo, Panginoon, sa Sita, Lord God, na anuman, ang hiligin namin sa Ama at yung pagkakalam mo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Kaya, Lord, sa mga oras ito, nananampalataya po kami, Lord God, na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord God, ang kahilingan ng bawat isa, O Diyos. Salamat, Panginoon,
sa katugunan, sa kasagutan ng aming mga panalangin, O God. At patuloy, O Diyos, ito po ay sinasayan po namin, Panginoon, ang panalatugon ng Panginoon Jesus, O God. Salamat po, Ama. Ibinabalik po namin sa O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsabat, pagdakila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Yes, O Lord, salamat sa pagsiya mo, Panginoon. Lord, salamat sa tiwala mo sa pagsamin, O God. Lord, nagagawa namin yung mga bagay na pinapagawa mo dahil, Lord, sa binibigay mo sa aming tiwala, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy, Ama, salamat, Lord, sa katagumpayan ng live na ito pa na prayer meeting namin, O God. Salamat, Panginoon, namin, O Diyos. Ano man ang mga naipalalangin namin sa gabi ito, Panginoon, ay dinig mo na, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na Lord, pinangahawakan namin, Lord God, ang pangako mo, Lord God, na Panginoon, kung kami po'y mananalangin, manalig po kami. Ito pinatanggap na po namin, O Diyos. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, at patuloy na, Lord, ang pag-iingat pa rin po, O Diyos, ang sumami po. Salamat po, Ama. Binabalik po namin sa Panginoon ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Amen po. God bless po. See you po sa camping.